الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر لنعمه التي أعطى لهذه الأمة. وإن شاء الله في آخر الزمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga ginigilyo naming kapatid sa Islam at sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa ngayon at yung manunood pa sa video ito, inihiling ko sa Allah at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan tayo ng maraming pagpapala, awa at ang kanyang habag at panatilihin tayo sa kanyang relihiyon. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, "Nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam. Fa idza ibtaghayna ghayra al-Islami fayudilluna Allah aw fa'adallana Allah." Fima ma'na fi hadzal qawl. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tayo yung pamayanan, tayo yung mga kaum, tayo yung mga tao na binigyan ng pagpapala ng Islam. Tayo yung pamayanan na pinakamabuti at pinakamapalad dahil sa Islam na ating relihiyon. Ang sino mang tumiwalag, humiwalay, o mangiba ng relihiyon bukod pa sa Islam, katotohanan, ang kasawiang palad, ang kalugian, ang hirap ay mapapasa kanila dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa buhay ng pagkabuhay muli. Mga kapatid sa pananampalataya, alam nating mga Muslim na ang mundong ito ay susubukan tayo. Ang mundong ito na kung saan tayo ay nandirito ay sadyang dumaan lamang tayo. Ang mundong ito sa atin ay pahirap. Huwag mo hanapin dito ang tunay na ligaya, dahil walang ligaya na nananatili. Ang lahat ng ligaya ay panandalian. Ganun din ang sinasabi na anumang mga hinagpis, anumang pagsubok, pahirap sa buhay, lahat din ito ay panandalian. Ngunit sa isang tunay
na mananampalataya, tunay na Muslim, tunay na matakutin sa Allah, ang anumang pahirap sa kanya dito sa mundong ito, ito ay sa kanya ay bilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya ito ng Allah sa kanya. Ang alin? Ang pagsubok. Lianna la budda lil insan walil muslim an yabtali Allahu fi hadhil hayat. Marapat lang at dapat lang ang isang Muslim, isang mananampalataya, na siya ay susubukan dito sa mundong ito. Minsan, sa kapanahunan ng siglo ng Abbasiya, Dawlatil Abbasiya, may isang babae pumunta sa pamilihan, sa palengke. Nung siya ay bumili, isa sa nagsabi dito sa kaganapan, sa tarikh, sa kasaysayan na ito, ay bumili siya sa mga Hudyo o hindi mananampalataya sa Allah. Ngunit ang babae ay nakanikab. Sabi ng kanyang binibilihan, hubarin mo ang mukha mo para makita at makilala ka namin. Sabi niya, hindi. Dahil ito ay pag-uutos ng aking relihiyon. Pag-uutos ng Allah. Kinutya ng mga kasamahan ng mga ito hanggat may gumawa sa kanya na nilagyan ang kanyang kasuotan na noong siya ay umalis, nahubad ang kanyang pagmumuka o ay ibang parte sa kanyang katawan. Sabi, ang babaeng ito ay nakulong din. Pinahiya sa madla. Isang mananampalataya. Dito nakilala sa kasaysayan ng Islam si Mu'tasim. 843 years after the year of Milad. 2,000 year ngayon, di ba? 2023 tayo ngayon. 800 plus. Ibig sabihin, ilang nakalipas na, tapos na yung mga sahaba. Tapos ang babae ay tumatawag, wa mu'tasama. Wa mu'tasama. Si Mu'tasim. Sa Arabic, pag naranig nyo yung wow, wa ra'sa, wa batna, wawul alam. Wow na ang ibig sabihin nito ay nakakaramdam ng matinding mahapdi na sakit. Kaya nanawagan ng babae na tinawag niya si Mu'tasim. Isang lalaki na dumating at pumunta kay Mu'tasim at sinabi niya, Mu'tasim, narinig ko ang panawagan ng isang babae na tinatawag ang pangalan mo dahil sa pag-aalipustah, pangungutya at kinulong ng mga hindi mananampalataya sa Allah. Sumulat agad si Mu'tasim sa Malikur Rum. Ito nangyari ito mga kapatid sa kaganapan dito sa may Turkya na tinatawag na Umuriya. Lugar na kinasabang Amuriya. Sinabi niya, ikaw Malikul Kalb, aso. Palayain ng babaeng yan dahil kung hindi darating kami para palayain ng isang babaeng bihag. Hindi pinansin ng Malikur Rum. Nang hindi niya pansinin, dumating si Mu'tasim sa isang riwaya na nagsabi 90,000 of soldiers
nakasama niya para palayain ang isang biyag na babae na ininsulto, pinahiya. Nung puntahan ni Mu'tasim ang babae sa kulungan, sabi niya, narinig ba ni Mu'tasim ang iyong panawagan? Sabi niya, Allahu Akbar, narinig ni Mu'tasim. Kaya sinabi niya, huwag kang mabahala dahil ngayon ay malaya ka na. Hindi sila bumalik kung hindi nila nakasama ang babaeng ito. Yan ang mga Muslim. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ang mga mananampalataya sa katulad niyang mananampalataya ay parang itong ano ba itong tawag dito sa parang gusali na kung ano yung pundisyon kanina, nabanggit kanina ni Ustad Sudais. Haligi na isa lang ang magkulang, magkukulaps. وفي حديث حيث رواه في البخاري ومسلم وفي الترمذي وفي غيرهم حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا استقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Ang kasintulad ng mga mananampalataya sa kanyang kapwang mananampalataya, sa kanilang habag, awa, pag-aalaga sa bawat isa, ang kanilang pagprotekta sa bawat isa, ay katulad dito ng isang katawan ng tao. Anong kirot na maramdaman niya, damay lahat. Yan ang mga tunay na mga mananampalataya. Ngayon kapatid, para sa iyo ito na nakikinig. Kung wala kang nararamdaman na kirot, sakit at hapdi sa mga nangyayari na nakikita natin ngayon, humiling ka sa Allah na tulungan kanyang mabago ang pananampalataya mo na maging matuwid. Because there is something wrong in your faith. Dahil yan ng mga Muslim. Sa banda, sa kabilang dako, tayong mga Muslim na mga mananampalataya, anuman ang nangyayari sa mundong ito, alam natin, batid natin, kagustuhan, kapahintulutan, kapasyahan, kaalaman at nilikha ng Allah ang lahat ng mangyayari. Wala tayong masabi maliban na lamang kung hindi ang tumalima, magpasakop, tanggapin, at makontento at hindi magreklamo sa anuman na nakikita, pinagdadaanan o hirap nakikita ng bawat isa. Bakit mga kapatid? Kasi Ustad, ang mundong ito ay pagsubok. Ang mundong ito ay pahirap sa atin. Ang mundong ito hindi kasaganahan sa atin. Hindi kapanatagan sa atin. Laging hindi ko makalimutan
Ang kwento na nangyari kay Omar ibn Khattab nung napabalita ni si Propeta Muhammad ang kanyang mga asawa iniwalayan niya. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ilang araw siya ay hindi natulog sa kanyang mga asawa. Pumunta si Omar ibn Khattab radhiyallahu an para kumustahin si Propeta at totoo ba itong mga balita na ito na nangyari. Kaya nga bumaba rin ang aya na kabanata sa Quran na Suratul Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Allahu Akbar. O ikaw usugo ng Allah. Pag ikaw o kayo na mga mananampalataya na hiniwalayan ninyo ang inyong asawa, mayroong idda, mayroong oras, mayroong araw na kung hihiwalayan mo, bibigyan pa kayo ng Sharia, ng Islam, ng 3 buwan para arigluhin ang anumang sigalot sa inyong dalawang mag-asawa. Dahil ang Islam, ang gusto niya al-islah, ang pag-uunawaan, pagbibigayan, pagmamahalan, respeto, habag sa bawat isa. Dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Omar, dumating si Omar kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nadatnan niya ang inyong propeta, mga kapatid. Pag ikaw Muslim, narinig mo si Propeta Muhammad, anong unang papasok sa puso mo? Sa isipan mo? Wallahi. Dapat mangibabaw at pumasok sa puso't isipan mo na siya si Muhammad na pinakamamahal ng Allah sa lahat ng tao dito sa mundo. Yun. Pero matinding pagsubok ang dumaan kay Propeta. Wallahi mga kapatid, anong mga pagsubok na dumarating sa inyo, sa atin? Lahat tayo ay may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Pagsubok sa pera, sa trabaho, sa asawa, sa mga anak, sa kaalaman, sa sarili. Ang pagsubok sa atin, hindi lang ang kasiyahan, kaligayahan, kasama ang mga lungkot at bighati. Yan ang pagsubok. Nakita niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay bumangon kagigising na lamang at dito sa kanyang pagmumuka ay narito ang bakas. Bakas na kung saan natulog ang inyong propeta na pinakamamahal ng Allah, na ang kanyang unan ay pinaghalo ng mga tuyot dahon ng mga datilis. Bago i-question o nakakwentuhan sila ni Omar ibn al-Khattab, hindi napatigil si Omar ibn al-Khattab na napapaluha, naiiyak. At sinabi niya, usugo ng Allah, Al-Malikur Rum, ang mga makapangyarihan sa Roma at sa Persia, ang mga ito ang kanilang mga bahay na napakaganda. Ginhawa at pahinga sa lahat. Pero ikaw na sugo ng Allah, ito nakita ko sa ganitong uri na buhay mo. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, napapangiti, Ya Umar, ala tarda anna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ya Allah, Ya Allah, wallahi mahal namin ang akhirah, hindi ang mundong ito. Panatilian lahat ng dito sa mundong ito. Ya Allah, anumang hirap na mga pagsubok namin dito sa mundong ito, ito'y habag at pagmamahal mo sa amin. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, O Omar, hindi ka ba nalulugod? Hindi ka ba nasisiyahan?
Itong mundong ito ay sa kufar. Ang gusto nila ang mundo. Ang pinag-aaga-agawan nila ang mundo. Ang gusto nila manatili ang mundo. Sa atin, Omar, ang akhirah, ang buhay na walang hanggan. Buhay na kung saan, kung tatanggapin tayo ng Allah sa kanyang paraiso. Allahumma dakhilna al-jannata kama al-abrar. Allahumma amin. Ngayon mga kapatid, sa mga pagsubok, nabanggit natin na kailangan dadaan ka ng pagsubok. Dahil dun titignan ng Allah kung gaano katotoo ang pananampalataya mo. Kung mahal mo ba totoo ang iyong Panginoon? O mayroon pang katiting na natitira na may mga pagdududa at pagsisisi sa puso't isipan mo na hindi ka tunay na mananampalataya? Sa surah At-Tawbah, verse 24 sa surah At-Tawbah, matutunghayan natin ang tungkol sa sabi ng ating tagapaglikha. Para sa atin ito. Para sa iyo, O Muhammad, at sa mga taong tunay na tumatahak ng kanilang pananampalataya na tunay na landas patungo sa iyong tagapaglikha. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان الله. الله أكبر. Sabihin, O Muhammad, sa kanila, Kul in kana abaukum. Sabihin, kung ang inyong mga ama, ang inyong mga magulang, at ang inyong mga anak na minamahal ninyo, at ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kapatiran, at ang inyong mga asawa, at ang inyong mga kayamanan, ang inyong mga kabuhayan, at ganun din ang inyong mga pinag-iingat-ingatan na mga pag-aari o ang inyong mga negosyo na ito ay kinatatakutan ninyo na malugi. Bigla na lang mawala. Wa amwalun ikhtaraftumu, at ang inyong mga kayamanan na pinaghirapan ninyo, na pinag-iipon-ipon ninyo, at ganun din ang inyong mga kabuhayan na siyang kinatatakutan ninyo na mawalay sa inyo, mawalan ka ng trabaho, masunog ang inyong mga palayan sa basak, sa bukid, at ganun din ang inyong mga bahay, ang inyong mga tahanan na kinalulugdan ninyo na mahal ninyo. Na mangingibabaw sila. Yang mga yan, mangingibabaw sila. Mas gusto nyo yung mga yan. Mas mahal nyo yung mga yan. Kaysa sa Allah. Kaysa sa kanyang sugo. At ang daan patungo sa pakikipaglaban para sa Allah
al-jihadun fi sabili. Fatarabbasu, antayin ninyo, sabi ng Allah. Antayin ninyo hanggat darating ang parusa o paalaala ng inyong Panginoon sa inyo. Hatta ya'ti Allahu bi'amri, darating ang anumang command ng mula sa ating tagapaglikha. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katotohanan si Allah, ang Allah ay hindi niya ginagabayan ang mga tao na mapaghimagsik, mga tao na mga fasik, na hindi makatotohanan ang kanilang mga pananampalataya. At kung titignan mo itong mga nabanggit na ito sa mga fasik na mga kufar, at kung ikaw na Muslim na naniniwala sa Allah na mas angat, mas gusto mo ang tatlo na ito, ang walo na ito na nabanggit, mas nangingibabaw sila kaysa sa tatlo na siya ang Allah, siya ang kanyang sugo, at ang pakikibaka larangan sa kanyang relihiyon, nangingangahulugan na ikaw din ay kaysama ng mga kufar. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dapat lang ang isang Muslim mangingibabaw si Allah sa lahat. Dahil hindi natin tunay na makakamit ang tamis ng pananampalataya kung hindi si Allah ang mahal natin, kung hindi si propeta ang tunay na mahal natin. Diyan tayo susubukan. May mga tao, la ilaha illallah, Ustad, hindi ako makapag-Muslim. Bakit? Itatakwil ako ng nanay ko. Isa yun sa kasagutan. Nangibabaw ang nanay niya kaysa sa Allah. Pag yun ang nangyari, kawawa ka, kapatid. Ya Allah, ang aking anak, hindi ko maiwan-iwan. Gusto kong mag-hajj. Nandyan na ang pera. Nandyan na ang lahat. Malakas ako. Pero ang anak ko ngayon, may sakit. Parang hindi ko kaya na iwan siya. Nangibabaw si anak kaysa sa Allah. Ya Allah, ang aking kapatid, ang aking kaibigan, hindi ko maiwan-iwan. Dahil mismo si propeta ang nagsabi na ang magkakaibigan, magkakapatiran ay tunay na mahigpit sa landas, at yan ang totoong mananampalataya. Pero hindi ko masagot at hindi ako makapunta sa lugar na kung saan nandoon ang ikalulugod mo, dahil hindi ko siya maiwan-iwan. Ganon din niya Allah ang aking asawa. Anong problema sa asawa mo? Ihiwalayan daw niya ako pag nag-Muslim ako. Ganon din, Ustad, ang aking asawa. Pag ako daw ay pumunta sa aking mga magulang, maghihiwalay na daw kami at mag-aaway kami. Ganon din ang aking asawa, Ustad. Kung mangingibabaw ang kagustuhan niya at kagustuhan ni Allah, mas natatakot pa ako na mas dapat kong sundin siya kaysa sa Allah. Laking pagsubok ito, mga kapatid. Ganon din ang pera, ang kayamanan na ipinagkaloob mo sa akin, ya Allah, na dapat ibigay sa mga maralita at nahihirapan. Hindi ko maibigay. Pinagpawisan ko to. Pinagpaguran ko ito. Hindi ko kayang ibigay. Hindi ko nga kaya magbigay ng zaka, Ustad. La ilaha illallah. Mga kapatid, nasaan ang tunay
na sinasabi mo na ikaw ay naniniwala sa Allah. At ganun din, Ustad, natatakot ako na malugi ako dito sa aking tindahan. Nag-adhan na ng Jum'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pinakadakila ang Allah. May bumibili sa akin ngayon. May darating na customer na sinabi niya 12:30 darating ako, pag hindi na tayo makakapag-usap pa. Kaya Ustad, hindi ako nakapunta sa masjid ng Yawmul Jum'ah. Kasi natatakot akong malugi. Matatakot akong mawalan ng trabaho. Matatakot ako na wala akong makain. Bro, alam mo ba ang pagkain? Nasa iyong Panginoon. Siya ang nagbibigay sa iyo. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wallahi, hindi ko alam kung sino sa inyo ngayon na nakikinig at kayo na nandirito ngayon, kung dumaan kayo ng tinting pagsubok ng pagkagutom sa katulad na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay siya na wala kang makikitang pagkain sa kanyang mga bahay, sa kanyang mga asawa, walang pagkain na naiwan. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw, ang kanyang tiyan ay natalian niya dahil sa hapdi na naramdaman niyang gutom. Wala. Sa atin, hindi tayo nagugutom, puros busog. Maski busog ka na, kakain pa. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, namatay siya na nakasangla sa isang hudyo, ang isa sa kanyang gamit sa pakikipaglaban. Subhanallah. Sugo yun ng Allah. Oo. Ustad, ako naghirap man dito sa Saudi. 25 years na ako rito. Uuwi ako, wala akong may uwi. Wala akong naipundar. Oo nga lang, Ustad, nakatapos yung isa kong anak, yung pangalawa, ganun. At nabuhay naman sila nakapag ano. Pero nalulungkot ako, uwi ako, Ustad, nawala. Bro, hindi pa sapat na ang yaman na ibinigay sa iyo ng Allah ay ikaw ay naging Muslim? Ito ang yaman mo. At ito, wallahi, ito ang tunay na yaman, tanging yaman, kasama ng isang mananampalataya ay ang kanyang imanu billah. Pag nawalay ito sa iyo, sa iyong puso, ang nakaugat na pananampalataya, walang nangyayari, walang biyaya, walang lakas, walang kaalaman, walang anuman maliban sa Allah. Siya ang nagbibigay at nagtutustos. Siya ang aking sandigan. Siya ang dapat katakutan. Siya ang dapat ialay ko ang lahat ng mga mabubuti kong gawain. Nabubuhay ako para sa Kanya. Siya ang lahat. Pag yan ay nawala sa isip at puso ng isang Muslim, wala kang pinagkaiba sa isang kuffar na ang hangad nila ay makamundong ito. Mundong bagay dito sa panandalian na buhay dito sa sanlibutan. Kayamanan at ang kanyang bahay. Sino sa inyo na hindi niya gusto makagawa ng bahay? Walang tumataas ng kamay. Gustong lahat gumawa ng bahay. Di ba? Hoy, bro, bakit ka nandito sa mundo? Bakit pumunta ka sa Saudi Arabia? Gagawa ng bahay, mabigyan ng edukasyon ng aking mga anak, bumili ng kotse, para mabuhay. Correct, practically. Yan ang hinahanap natin. Pero ang tanong, ang bahay na binigay sa iyo ng Allah na biyaya, saan mo ginamit? Saan mo ginamit? Ni hindi nga walang makaakyat na mga pobre, mga mahirap. Bakit?
Hindi sila bagay dito. Bahay namin sosyal. Maganda. Kinamumuyan mo ang mga kamag-anak mo ng mga pobre makaakyat sa'yo. Bakit? Pag namatay ka, ililibing ka dyan sa bahay mo? O di kayo mga gamit sa bahay mo, ililibing sa'yo? Wallahi mga kapatid, araw at gabi, tignan natin ang ating sarili. Ikaw at ako. Ako, mismo sarili ko, tinitignan ko. Totoo ba na ako ay totoo ako sa aking pananampalataya? Pag nagkaroon na nagkasabay ang aking maratabat, ang aking ego, ang aking pride, ang kultura namin, na naku anong sasabihin nila, niya kuwatan wa diyaman, niya kuwatan wa pagrag, tumadatan wa mga uyag sa dunia. Astaghfirullah. Kaya mo yun sabihin? Nakakahiya sa mga tao. Ano na lang ang sasabihin nila? Sana hindi na tayo nabuhay sa mundo. Ya Allah, yan ang katanungan sa iyo. Kapatid, hanggang saan ang tunay na pananalig, pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung mas nangingibabaw sila, notsi balatsi, ano ang sasabihin nila? Iniisip mo anong sasabihin nila? Iniisip mo paano na kami? At wala ang iyong tagapaglikha sa buhay mo. Wala si Allah sa buhay mo. Dahil ang iniisip mo ay ang karangyaan mo, iniisip mo kung ano ang magiging ano kayo dito sa mundong ito. Kaya ito na ang mga pagsubok ng Allah. Ang mga mananampalataya, susubukan. Ikaw at ako, lahat tayo, may iba't ibang uri na pagsubok. Sa bawat isa sa atin. Hindi tayo pare-parehas. Dahil alam ng Allah kung saan ka mahina. At kung saan ka mahina, doon ka niya susubukan. La ilaha illallah, tibay ng pananampalataya na namamatay. Ang mga sanggol, ang mga bata, namamatay sila pero sinasabi sa kanyang kapatid, Kul la ilaha illallah. Nagsasabi ng la ilaha illallah. Saan sila nagsusumamo? Saan sila nagrereklamo? Sa Allah. Dahil siya lang ang makakapagbigay ng lunas. Siya lang ang makakapagbigay solusyon. Walang lakas, walang mangyayari maliban sa lakas at kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang buhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Huwag niyo isipin na ang mundong ito ang siyang ating hangad. Walang naghangad sa isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na anuman ang hadith qudsi, actually, na ibig sabihin niya, sino man ang hangarin niya ang mundong ito, siya samranaw na pagkadepanasan wallah. Sa Tagalog, siya ay ibibilang ng Allah. Sino? Yung tao na ang kanyang hangarin ay mundo kaysa sa Allah at kaysa sa araw ng paghukom sa paraiso ng Allah. Ibig sabihin, ibibilang siya doon sa pinakamababang uri na nilikha. At ito ay hindi nagkakalayo sa aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ. Nilikha namin ang tao sa pinakamagandang porsyon ng paglikha namin, ngunit ibababa namin sa pinakamasamang uri sa araw ng paghukom. Maliban sino na hindi kabilang doon, illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu. Ikaw na naniniwala sa Allah. Tayo na naniniwala sa Allah. Allahumma aktubna ma'as shahidin. Allahumma aktubna ma'al mu'minin.
Allahumma aktubna alladhina yasma'una yunaduna bi anna Allah wahid. Ang Allah ang nag-iisa, ang sandigan, at siya ang tanging magbibigay ng solusyon sa lahat. Dito, kaya mga kapatid, nabanggit natin ito, maraming beses na natin itong nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung bakit natin paulit-ulit nito nating sinasabi, ay para mapukaw ang ating sarili. Para mapukaw ang dating natutulog na para magising ng katotohanan. Sa katotohanan na kung siyang saan at siyang kung tutuhanin natin ang panaginip itong mundong ito. At hindi ito ang tunay na buhay itong mundong ito. Dahil sadyang panaginip lamang ito. Na samantala si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, tignan niyo ngayon na ang propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan siyang ngayon ang ating nakikita. Hadithu Thu'ban, Allahu Akbar, hadithun sahih, qawi, rawahu fi haula'i al-muhaddithin. Tatada'a alaykumul umam kama tatada'a al-aklatu ala qas'atiha. Qalu ayawma idhin nahnu qillatin ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal hinnama yawma idhin antum kathirun walakinnakum gutha kagutha'i sayl. وَلَا يَنْزِيَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ الْوَهْنُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْوَهْنُ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Wa karahiyatul maut. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mangyayari at mangyayari sa inyo, sa mga kamusliman, sa aking mga umma, sa mga huling panahon na nangyayari. At ito na, nakikita na natin. Yushaku alaykumul umam. Ang mga bansa, pag-aagaw-agawan kayo. Kung saan na lang kayo baliwalain. Kung ano na lang ang gagawin sa inyo. Kasing tulad dito ng pag-aagaw-agaw ng pagkain sa mesa, na pinag-aagaw-agawan. Akin ito. Ako lang ito. Kapangyarihan ko to. Ako lang nauna. Sa'yo yan. Ganyan lahat. Sa dami ninyo, wala kayong silbi. Sabi, o sugo ng Allah, bakit? Ano ba? Sa amin sa araw sa mga panahon na yan. Kukunti lamang ang bilang namin, hindi. Ang bilang niyo napakarami. Ang mga Muslim ngayon approximately 1.6 or 1.7 billion around the globe ang mga Muslim. Marami, di ba? Billion eh. Pero katulad ninyo ay katulad ito ng isang Ano yung bula-bula? Bula? Tawag niyo doon? Yung tubig na umaagos. Pag nagtipon-tipon, ang dami-dami, biglang nawawala agad. Yan ang kasing tulad ng mga Muslim. Pagkatapos sinabi ni Propeta, tatanggalin ni Allah sa mga puso ng inyong mga kalaban ang kanilang pangamba at takot sa inyo ng mga kamusliman. At ito ang masaklap, ilalagay ni Allah ang iba sa inyo, ang wahan dito sa inyong mga puso.
Sabi, ano ang wahan? Sugo ng Allah. Ang wahan na mapapaloob sa mga puso ng bawat isa na hindi naman lahat. Sino lang yung mga tao na nangaligaw? Sino lang yung mga tao na nagparaya? Sino yung mga tao na kakulangan ng kaalaman? Sino yung mga tao na mas nangibabaw na gusto nila ang mundo kaysa sa marangyang buhay na walang hanggang na araw ng paghukom? Dahil sa kanilang pagmamahal sa mundo. At dahil din sa kanilang pagkatakot sa kamatayan. Ayaw nilang mamatay. Mga kapatid, ang mga kufar, humul jubana. Wal yahud, humul jubana. Sila yung mga jubana. Sila yung mga duwag. Ayaw nilang mamatay. Gusto nila ang mundo. Mahal nila ang mundo. Ayaw nila iwan ang yaman nila, ang pamilya nila. Anong meron sila? Pero ang tunay na nananalig sa Allah at mahal ng Allah ay ang mga Muslim na ang kanilang hangarin ay para sa Allah. Mamatay para sa Allah. Ang buhay natin dito sa mundong ito, wallahi para sa Allah. Qul inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sabihin niya, Muhammad, ang aking pagpapaterapa, ang aking mga gawaing mabuti, ang aking sakripisyo, ang aking pagtitiis, ang lahat ng pahirap sa akin, ang buhay ko at ang aking kamatayan, lahat ito ay para sa Allah sa iyo. Dahil ikaw ang lumikha sa akin, sa iyo lang ako manunumbalik. Para sa iyo ito. Iginugugol ko ito lahat para sa iyo, aking Panginoon. At hindi ako nagtatambal sa iyo. Ikaw lang ang tanging namubukod, tanging na nag-iisa. Wa bidhalika umirtu, at ako ang una na pinag-utusan, at ako mismo sa sarili ko sisimulan ko. Mga kapatid, nag-aalala tayo sa ating mga kapatiran, tignan mo muna ang sarili mo. Si Allah, ang ating tagapaglikha, siya ang lumikha sa mga yan. Kapahintulutan niya at kagustuhan niya. Insyaallah, alladhina yuqataluna fi sabili. Yan ay gantimpala na igagawad ng Allah sa mga tao na sila ay namatay na martir. Namatay sila na naapi. Paraiso ang igagawad ng Allah. Ang katanungan, ikaw na nagsisigalot at pumuputok ang butsi mo sa puso at awa, habag sa kanila, nasaan ang iyong pakikitungo sa iyong tagapaglikha? Nasaan ang pagdarasal mo ng 5 beses sa isang araw? Hindi ka nga nagdarasal ng Fajr sa masjid. Hindi ka nga mabuti sa iyong magulang, sa iyong ina, suwail ka. Naniniwala ka sa Allah sa araw ng paghukom, pero kinikimkim mo ang lupain ng iyong kapwa-tao. Kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak mo. Sinabi na sa iyo ng Allah at ng ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bawal mamigay sa oras ng eleksyon, na kung saan binibili mo ang karapatan ng tao, ipinagpalit mo ang 300,000, 10,000 sa katakutan mo para sa Allah. Nasaan ngayon sinasabi mong awa at takot mo sa Diyos? We need to rectify ourselves in our faith. Allah is the one who created us, and He will be the one to reckon and judge us in the day of judgment. Wallahi mga kapatid, napakahalaga ang ating dasal. Dahil yan ang ugnayan natin sa Allah. Kung wala ang dasal, ano pa ang buhay mo dito sa mundong ito? Wala na. Walang saysay. Ang sala, hanggang sa huling hantungan ng pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag niya as-salah. Hal sallan nas. Bu Aisha, ang mga tao nagdasal ba?
Ang sala na kung saan ang Laylatul Isra wal Miraj na pinaakyat ni Allah ang kanyang sugo doon sa 7 palapag ng kalangitan, walang pag-uutos maliban sa sala. Walakin al-munafiqina yura'una an-nas wa idha sallu wa hum kusala. Ang mga munafik, ang mapagkitang tao, doble kara, hindi totoo. Pag gumawa ng sala, napipilitan lang sila. At tinatamad sila sa sala. Wallahi mga kapatid, kung ikaw, ako, napipilitan tayo sa sala, isipin mo, ibilang mo sarili mo, ya Allah, patawarin ako, baka ako ay munafik. Kasi ang totoong mga Muslim, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan dumaan sa libingan, nakita niya ang libingan, sabi, kaninong libingan ito? Sugo ng Allah, si fulan na si fulan. Sabi niya, wallahi ladhi ba'atani, sino? Sumusumpa ako sa siya ang panghawakan niya ang buhay ko. Kung yang nandyan sa libingan ay mabubuhay muli, ihilingin lang niya, ngayon inihiling lang niya na mabuhay muli para lang magpatira pa ng 2 rak'a lang para sa Allah. Dasal, salah, gaano kahalaga, ito ang pagkaiba natin sa kuffar. Ang mga Yahud, wan Nasara, wal musyrikun, la yusallun. Mada yusallun? Yu'minuna wa yusalluna bi aliyatihim. Sumasamba sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero tayo, sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos, nagpapatira pa sa katulad ng pagpapatira pa ni Propeta Muhammad, na siya, na bawat letra, bawat salita na sinasabi mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. O aking mga malaika, pinuri ako ng aking alipin. Mga kapatid, hindi siya sinasabi ng Allah, pinuri ako ng aking alipin, yun ay para sa Allah na nalulugod siya. Para sa iyo ito. Sa kabutihan mo na ikaw ay nasa tamang landas. Ar-Rahman Ar-Rahim, sinasagot ka ng Allah, pinupuri ka ng Allah sa kanyang mga anghel. Walakin al-muslimuna ayna, maski sa oras ng pakikipaglaban ang sala, la tatrukuna salah. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkukulang at kasalanan. Gabayan tayo ni Allah at panatilihin sa kanyang reliyon at tulungan niya ang ating mga kapatiran na naaapi. Ang panalangin ng mga naaapi ay tinatanggap. Ya Allah, patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Ya Allah, gabayan kami at panatilihin kami sa aming pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Ya Allah, mayroon kaming mga pagkukulang, may kasamaan ng aming mga pag-uugali, ituwid ito sa ikalulugot at kagustuhan mo. Allahumma amin. Ya Allah, ikaw ang bahala sa mga kalaban ng Islam, sa mga tao na sila ay patuloy na nangaapi sa kapwa-tao. Ikaw ang aming tagapaglikha, tunay na ikaw ang tunay na makapangyarihan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.